guys! Welcome sa aking mini vlog Japan. For today's video ay nandito kami ngayon sa Kanazawa City. Magsuswimming sana dapat kami sa Chirihama Beach. Ang kaso hindi kami makapasok kasi sarado yung kalsada. Malalakas kasi yung alon sa dagat kaya bawal daw mag-swimming. Kaya nagpunta na lang kami dito sa Kanazawa City. Buti na lang dito sa Kanazawa City ay medyo maaraw. Doon kasi sa Chirihama Beach ay medyo makulimlim at parang uulan. Hindi ko pala napansin yung pagkakuha ko ng video sa mga vlogs ko ay medyo malabo. Nakalimutan ko kasing punasan yung camera ng cellphone ko. At nandito na nga pala kami sa castle dito sa Kanazawa City. Nung bata ako, sa TV ko lang talaga napapanood yung mga castle-castle na yan. At madalas sa mga anime ko pa sila napapanood. Sobrang mapapamangha ka talaga kapag nakakita ka ng castle. Ang Kanazawa City is the capital of Ishikawa Prefecture. Yung makikita nyo pala sa loob ng castle ay yung mga gamit ng mga mandirigma. Ang nakatira nga sa bawat castle dito sa Japan ay ang mga king. So ikukwento ko nga sa inyo guys kung bakit may mga castle dito sa Japan. Ang sabi ng asawa ko, ang castle daw ay dating tirahan ng mga king. So eto nga guys yung kwento. Ang Japan nga ang isa sa pinakamatandang bansa sa buong mundo. Noong araw nga ay bawat prefecture dito sa Japan ay may mga king. To make the story short, yung mga hari na yan ay nag-aagawan para sa kapangyarihan. At noong unang panahon nga ay dito sa Japan ay usong-uso ang samurai. Kinukwento nga rin sa akin ng asawa ko about sa history nila. Yung asawa ko kasing Hapon ay mahilig sa history. Minsan kasi nagtatanong din ako sa asawa ko about sa history ng Japan. Tapos yung asawa ko naman, ayun sinasagot niya at nagkukwento din siya sa akin. Ang mga castle dito sa Japan guys ay nireconstruct na lang ng mga Hapon. Kahit na nga sobrang tagal na ay makikita mo pa rin dito yung mga history ng Japan na buhay pa rin. Pagkatapos nga namin sa castle ay bumili muna kami ng inumin dito sa bendo machine. Nauuhaw kasi yung anak ko dahil sa kakatakbo. Nagpahinga muna pala kami saglit dahil pagod na ako sa kakalakad. Haggard na ang besi nyo. Pagkatapos nga namin magpunta dun sa castle, ay nagyayang magpunta yung asawa ko dito sa Kenrokuen Garden. Bago ka nga makapasok dito sa Kenrokuen Garden, ay meron pang entrance fee. Nasa 500 yen or nasa 200 pesos ang isang entrance fee dito. Ang makikita mo nga dito sa Kenrokuen Garden ay yung mga lumang ginawa ng mga sinaunang Hapon. Yung tubig nga na umaagos dito ay napakalinis. Makikita nyo nga din dito guys yung napakagandang view. Sobrang ganda at nakaka-relax nga dito. Sana mag-enjoy po kayo sa mga ipapakita kong lugar dito sa loob ng Kenrokuen Garden. Yung mga ibang makikita nyo nga dito sa loob ng garden ay nasa mga 300 to 400 years yung tanda. Yung mga ilog na yan guys ay gawa yan ng mga sinaunang Hapon. Napakalinis nga ng tubig, parang ang sarap inumin. Yung mga puno nga dito dahil sa sobrang katandaan ay nilalagyan na lang ng suporta. Yung kahoy na nakapatong sa puno ay yung sumusuporta. Tignan nyo tong puno guys, dahil sa sobrang katandaan ay malapit nang mabuwal. Nilalagyan na nga lang ng suporta tong puno para hindi na tuluyang mabuwal. Ibang iba talaga mag-alaga ang mga Hapon pagdating sa history nila. Talagang pinapahalagahan at inaalagaan nila kung ano yung bagay na meron sila. Parang relasyon lang yan guys. Kung gusto mong magtagal yung relasyon nyo ay papalagahan mo ito at alagaan. Ang tawag naman pala dito sa statue na to ay Meiji Kenen no Hyo. Habang naglalakad nga kami sa loob ay nakita ko rin tong nagpe-prenup shoot. Isa nga tong prenup shoot ng ikakasal. Habang pinapanood ko nga silang dalawa ay kinikilig ako. Pangarap ko din kasi magkaroon ng prenup shoot dahil nung kinasal kami ng asawa ko ay wala namang ganyan. Dito pala ang sabi ng asawa ko ay bahay to ng dating princess ng Kanazawa. Hindi na nga kami pumasok sa loob dahil tinatamad na ako. Habang naglilibot nga kami dito sa loob ay talagang napapamangha ako sa mga nakikita ko. Yung mga ibang puno kasi ay medyo nilulumot na. Siguro dahil sa katandaan kaya nilulumot. Napakaganda din ng mga bulaklak na nandito. Talagang mapapawaw at mapapamangha ka sa mga makikita mo dito. Dito naman sa spot na to, ang tawag nila dito ay Kotoji Toro Lantern. Napakaganda at napaka-relaxing kapag nagpunta ka dito dahil mga puno at mga huli ng ibon ang makikita at maririnig mo pag nandito ka. Ito nga yung toilet dito sa Kenrokuen Garden. Makikita mo nagawa sa kahoy yung CR nila. Kwento ko pala sa inyo guys dahil natawa ko sa sarili ko. Paano naman kasi dahil sa kakabidyo ko, ibang toilet pala yung pinasukan ko. Natapos na nga kaming maglibot dun sa Kenrokuen Garden. Pag nagpunta pala kayo
kayo dito guys, magkatabi lang yung castle ng Kanazawa at yung Kenroku Garden. At dito na nga po natatapos ang aking mini vlog. Kung nagustuhan nyo po tong mini vlog na to, huwag nyo pong kalimutang i-like, i-share, and i-follow. Salamat po, see you on my next vlog.